Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-5 linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. So nagpapatuloy tayo sa ating pong pagbabalik doon sa tagpo sa mga huling sandali, mga huling habilin ni Jesus bago pa maganap yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at ito nga yung katuparan na sinabing siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Binabalikan natin ulit yung mga mensahe niya, lalong-lalo na yung mga mensahe na kailangan marinig ng mga alagad para sila ay hindi panghinaan ng loob o kaya naman matakot dahil sa nangyari o mangyayari pa lang. Kaya ating pong balikan ang ilan sa mga mensahe na ibinigay niya sa mga alagad at nawa makuha din natin yung meaning o yung kahulugan ng mga mensaheng ito at maisabuhay natin sa ating pong panahon. Nung Lunes, pinaalala sa atin ni Kristo, sinimulan, kung tutuusin, sinimulan natin nung Linggo sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pag-ibig. So ngayon, ang sabi ni Kristo nung Lunes, ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So yung pag-ibig, hindi pwedeng salita lang. Yung pag-ibig, habang tumatagal, kailangan natin mas pinalalalim. At napapalalim yan kung nakikilala at kinikilala natin yung nagmamahal sa atin at handa rin tayo dapat magpakilala. Nung Martes, ang sabi naman sa atin, kung iibigin natin si Kristo, ano bang ibibigay niya sa atin? Ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan, kaya huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, yung paanyaya niya na manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi niya, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya pa ba? Nakukuha ba? Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Kaya, di ba, sa karanasan natin, nagiging masaya ang tao kapag siya ay patuloy
na nagmamahal. Kahapon, Biyernes, pinaalala ulit sa atin. No? Kaya nga, ang pag-ibig ay isang desisyon. Pinili tayo ng Diyos na mahalin. Kaya sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. So kung doon sa usapin ng pag-ibig, kapag nagmamahal ka, hahayaan mong lumago. So kung hindi kayo nag-grow o kaya hindi mo hinahayaang mag-mature o mas makita niya, maabot niya yung potential niya. Kasi napakaraming potential no, ng isang tao. Kung sinasabi mong mahal mo siya pero pinipigilan mo siyang magbunga o lumago, baka mali tayo ng interpretasyon sa pag-ibig. Kaya nga si Kristo, di ba? Sabi, ako ang pumili sa inyo. Bakit? Kasi nakikita niya marami pang pwedeng magawa ang mga apostol. Karamihan sa kanila, di ba? Mangingisda lang o kaya makasalanan na parang hanggang dito na lang kami. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, ngayon sila ang mga pundasyon ng pananampalataya o pundasyon ng ating simbahan. Pero hindi naman yun, sabi nga, di ba? Hindi naman bed of roses ang buhay, lalo na kung papasok tayo sa relasyon. Kaya nga sabi niya, kung pinili tayo ni Kristo, kailangan din nating magdesisyong piliin natin siya. Pero hindi kabawasan, kapag pinili tayo ng Diyos sa mahalin, tapos di natin siya minahal, hindi yun kabawasan sa pagmamahal ng Diyos. Pero kung magdidesisyon tayo na mahalin natin si Kristo, hindi naman yun madali. Hindi rin naman yun parang pag sinabi, pag pinili mo si Kristo, ayahay ang buhay. Kaya nga sabi niya, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kasi yung moral values, yung aral, yung pamumuhay ni Kristo, iba at taliwas sa itinuturo ng sanlibutan. Kaya dahil tayo ay kay Kristo, kukutyain tayo, makakaranas tayo ng rejection, makakaranas tayo ng medyo mamasasakit na nakaranasan. Pero inilatag ito na Jesus. Hindi yung, di ba, minsan kasi kapag meron kang gusto, pakitang tao lahat, kunyari galante, kunyari sweet, kunyari malambing. Pero kapag nakuha na yung matamis na oo, pag nag-asawa na, yan, salita ng mura, mga hindi magagandang ugali, lumalabas na. Pero kay Kristo, sinabi niya na maganda at pangit na hindi o na mararanasan ng mga alagad. Kaya magdesisyon tayo, piliin pa rin natin nawa si Kristo. Piliin pa rin natin ang pagmamahal niya. Katulad ni Maria, ang Birhen ng Soledad na unang niligawan ng Diyos. Pumayag siya, umoo siya, hindi rin naging madali ito. Pero sa dulo, naging mas masaya, masarap, maligaya ang buhay ni Maria. Ganon din ang magiging kahantungan natin kung mananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Amen?